Magandang araw po sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Martes, February 10, 2026. Pag-usapan natin yung mahalagang usaping panlipunan. At ngayong araw ng February 10 at 10 po ng buwan ng Pebrero, taong 2026, ang ating pong pamagat, Malansang Alyansa. At ito na nga, yung ating pong mainit ng pag-uusapan ngayong hapon. Yung Malansang Alyansa. Bakit malansa? Alam ho nyo, yung malansa at masansang, iisa lang ho yan eh. Ito po yung nagyayari ngayong alyansa nung dating isinusuka na ngayon ay kasiping na. Nung mga dating sumusuka. Nakuha po nyo? Yung dating isinusuka ay ngayon kasiping na, kaalyansa na, ng mga dating sa kanya at sa kanyang pamilya ay sumusuka. Kaya po ang ating pamagat ay ang Malansang Alyansa. Ano po yung Malansang Alyansa? Marami pong saklaw ito. Pero simulan po natin dito sa talaga namang malansa, masansang na third impeachment na isinampaho laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala po tayong problema ron. Hindi po tayo kagaya nung Office of the Secretary General, yung garapal na tumanggi, tanggapin ang impeachment complaint, yung defensor impeachment complaint, yung impeachment complaint na inihain ni dating Secretary, dating Congressman Mike Defensor. Tinanggihan po yan tanggapin ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Garapalan po talaga eh, walang hiya-hiya. Pero itong third impeachment, tinanggap po ng Office of the Secretary General. At meron pang statement. Kanya raw pong tinanggap ito dahil ang papel lang niya, ito po'y ayon mismo sa Secretary General ng House of Representatives. Ang sinabi niya, ang papel lang daw ng Office of the Secretary General ay ministerial. Tumpak! Correct! Alam mo naman pala na ministerial lang ang papel mo. Bakit mo hinarang at hindi tinanggap ang defensor impeachment complaint nung siya ay unang naghain? Diba? Malinaw yan. Ang papel lang daw ng Office of the Secretary General ayon mismo sa Secretary General ng mababang kapulungan ay ministerial. Limitado saan? Sa receiving. Yung pagtanggap, tinatatakan lang naman ho talaga yan. Wala pong papel ang SecGen ng mababang kapulungan. Yan po ay glorified secretary. Pinaganda lang yung titulo, Secretary General. Wala po yun. Hindi po halal yun, ni isang boto, wala po yun. Wala po yun. Ang sinabi niya, limitado lang ang kanyang papel. To receive, to verify, and to transmit. Ayun naman pala. Bakit ka nagpapel-deliya nung nag-file ng impeachment complaint si Mike Defensor? Yung Defensor impeachment complaint. Dahil dito sa tatlong sumampang impeachment complaint, dalawang sumampang impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos, ang pinakamatibay po roon ay yung defensor impeachment complaint. Subalit, kahit na meron silang endorser nung araw na yon, hindi tinanggap. Garapalan po talaga eh. Ngayon, nagbigay ng pahayag pagkatapos tinanggap yung third impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte na alam pala niya yung kanyang papel. Alam pala niya yung kanyang lugar sa mundong ito. Siya lang ay isang tagatanggap, taga-verify, taga-transmit ng impeachment complaint. Ministerial. Matagal na ho nating dinidiskurso rito. Nagtago pa ho yan, hindi nagpakita, pati yung kanyang deputy Secretary General na abogado rin, hindi rin tinanggap yung defensor impeachment complaint. Punta po tayo dito sa ating pamagat, Malansang Alyansa. Kasama po sa Malansang Alyansa yung galawang ito
ng SecGen ng mababang kapulungan. Pati na yung kanyang deputy. Sapagkat hindi po maaring tumigil ang operasyon o pagpapatakbo ng Office of the Secretary General kung wala yung pinuno. Hindi naman po one-man army yan eh. Marami pong staff yan. Ang gaganda nga po ng sahod ng mga yan, mga kababayan eh. Tama ho kayo. Galing po iyan sa buwis na binabayad natin. Pero garapalan yung pagtanggi doon sa pagtanggap ng defensor impeachment complaint. Samantala, dito po, sa third impeachment complaint laban kay VP Inday, kaya po natin pinamagatan itong malansang alyansa. Tatandaan ho ninyo, yung pangalawang impeachment complaint, ang nagsampa po rito, yung isa ring malansang alyansa ng Akbayan at Marcos. Sino ba si Marcos sa Akbayan? Si Marcos po, si Bongbong Marcos at ang buong pamilya Marcos ay masidhing kaaway at isinusumpa ng Akbayan. Pero ngayon po, sila'y magkasiping na rin. Kaya malansa itong alyansang Akbayan Marcos. Hindi po nila pwedeng itanggi ito. Bakit? Napakatahimik ng Akbayan pagdating sa flood control corruption. Wala pong nagbabatikos dyan. Napakatahimik ng Akbayan pagdating sa ghost flood control projects. Napakatahimik ng Akbayan sa lahat ng anomalya, kurakot at korupsyon ni Bongbong Marcos. Pero nagsanib puwersa na po sila, nagsiping na po sila, yung dating isinusuka ng mga sumusuka ay magkasiping at magkasama na po sila sa isang alyansa. Alam ho ninyo yung amoy ng suka. Sorry po baka may mga maagang naghahapunan o kumakain. Real talk po tayo dito sa ating tinig maisog. Hindi ho ba nakakasuka yung amoy ng suka? Malansa, hindi ba? Masangsang. Ganyan po may isasalarawan ang alyansang Akbayan at Marcos. Yung kanina, yung third impeachment complaint, isa rin po itong malansang alyansa. Ito na naman mga kababayan, kanya mahalaga na tuloy-tuloy po yung ating direktang ugnayan sa inyo nang maituwid natin itong mga malalansang naratibo ng mga malansang alyansa sapagkat patuloy po nila kayong linalansi. At again, kagaya po ng aking paulit-ulit na sinasabi, tama po ito, si Katawang Lupa, pambababoy sa lipunan, ang ginagawang tanga at bobo ang nakararaming Pilipino. Tama ka, Katawang Lupa, kaya wag tayong pumayag. Wag tayong pumayag, ating labanan head-on ang malansang alyansang ito. Nag-file po ng third impeachment. Eto na naman mga kababayan, ang mga nangunguna, Joel Sabella, check ko natin yung pangalan para hindi tayo magkamali. Ngayon, matatanong po ninyo, bakit kinakailangan pangalanan yung mga nag-file ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Ito pong third impeachment complaint. Baka meron po nakakuha ng pangalan nung pare po ito pare. Sandali lang po. Para eksakto ho tayo. Ayan. Ang mga nag-file po, unang-unang pangalan ay si Joel Sabella. Yan ho yung isang unang nag-file. Sinundan po ito ni Joselito Sarabia. Tapos si Edilberto Baculi. Kasali rin si Rogelio Del Rosario. Ano ba si Joel Sabella, Joselito Sarabia, Edilberto Baculi at Rogelio Del Rosario? Sila po
Kagaya ng unang gimmick ng mga ito, pare. Pari po yan, mga pari po yan. At hindi po dyan natitigil ang Malansang Alyansa. Ano? Sila po ay sinamahan din ni Lisa Ruedas, ni Violeta Cecilio, at ni Geraldine, pangalan ni Geraldine Denoga. Ulitin ko ha. Sinamahan sila ni Maria Lisa Ruedas, Violeta Cecilio, at Geraldine Denoga. Maraming salamat po sa mahigit 1,000 live viewers natin. Patuloy po kayong mag-share, patuloy po ninyong yayain yung ating mga kababayan na manood dito sa ating Tinig Maisog. Ano? So itong mga taong ito po yung mga banal. Yung mga banal, yung mga religious, nag-file, nakasuot ng pangmadre, yung may mga sarado pa dito, yung mga pari, Bakit naging malansa yung alyansa? Dahil po ang sinabi nitong Joel Sabal, sulat na nga natin, Joel Sabalya. Sabi nung Joel Sabalya, sila raw po ay nag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara dahil they are considering or they have considered the issues surrounding Vice President Inday Sara na nauna ng binasura ng Korte Suprema, yung sa impeachment din ho last year, isang moral concern. Mga moralista ho ito eh. Ulitin natin mga pangalan ha. Ang nag-file po ng third impeachment complaint, nakasali sa Malansang Alyansa, nakisiping na ho kay Bongbong Marcos, ay yung Joel Sabalya, Joselito Sarabia, Edelberto Baculi at Rogelio del Rosario. Pari po lahat yan, pare, mga banal. Tapos meron pang pastor na isa si Leonard Arevalo. Di bali ho yun. Mas mababang sigurong antas ang pagkabanal-banalan itong mga ito. Tapos yung tatlong madre, may madre ho yung Maria Lisa Ruedas, yung Violeta Cecilio, at yung Geraldine Denoga. Madre po ito, madre. Mga banal po ito. Ang dahilan po nila ng pag-file ng impeachment, moral concern. Moral concern. Bakit sa flood control scam? Bakit sa ghost flood control projects? Bakit sa substandard flood control projects? Bakit sa issue ng talamak na kurakot at korupsyon ni Bongbong Marcos, tahimik ang mga banal na ito? Bakit sila tahimik? Hindi ba't moral concern din iyan? Hindi ba't may tuturing na selective moral concern yung kanilang naging naratibo? Atin pong hubaran, hindi lamang po yung huwad na laman ng mga impeachment complaint. Kasi po malinaw doon sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na pag nag-uusap po tayo ng impeachment, hindi lamang dapat scrutinize o masinsing pag-aralan yung impeachment complaint per se. Hindi lamang yung aligasyon, hindi lamang yung taong ini-impeach, kung hindi pati yung taong nag-file ng impeachment. Kaya po nating sila pinapangalanan. Sapagkat sawang-sawa na po ang maraming miyembro ng simbahang Katoliko sa mga ganitong banal-banalan, ganitong mga pari, ganitong mga madre na tahimik sa totoong issue ng lipunan, yung issue ng kurakot, yung issue ng korupsyon, yung issue ng drug addiction, tahimik po sila dyan. Pero pagdating doon sa panis na issue na ng tungkol sa umano'y confidential fund na misuse ni Vice President Inday Sara Duterte na matagal na hong clear ng Commission on Audit, heto po moral concern. May papakita po ako sa inyo. Moral concern daw ho, sabi ng mga banal. Yung mga banal na tao na nag-file ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Yung Joel Sabalya, yung Joselito Sarabia, yung Edelberto Baculi,
Yung Rogelio del Rosario, pare po lahat yan. Pare, kalampagin natin yung mga pare. At yung mga madre, ano po ito madre at pare nagsanib At nagtatag ng isang malansang alyansa kasama si Bongbong Marcos. Si Lisa Ruedas, madre po iyan. Si Violeta Cecilio, madre po iyan. At si Geraldine Denoga, madre po iyan. Moral concern. Padre at madre, ito ba ay hindi moral concern? Pakita po niyo ito doon sa mga pare at madre, yung mga banal na bahagi ng malansang alyansa. Ito bang 17.7 trillion na pagkakautang nating mga Pilipino at ng bansang Pilipinas, hindi ho ba moral concern ito? Meron pa ho tayo ipapakitang isa. Pakinggan po niyo, napagkat tahimik po sila ang totoong issue pa rin ho na pilit tinatakasan ni Bongbong Marcos at Marcos administration, ni Martin Romualdez, na mga kasama niyang senador at kongresista, ay yung kurakot, yung korupsyon, yung flood control, yung trilyong pisong nawala at inanod sa baha ng korupsyon. Yan po ay isang moral issue, pero tahimik po sila. Pakinggan po ninyo, hindi po akin itong video ito na pinadala lang po ng ating mga volunteer researcher. Nais kong ibahagi sa inyo bilang parte ng ating direktang ugnayan ngayong hapon itong malansang alyansa. Pakinggan po niyo ito. Baka yung iba nakakita na pero maganda pong ulit-ulitin. Ito po. Baby, bakit kailangan natin maging matalino? Kasi ang puhunan ng politiko ang katangahan natin. Pag nawala ang tanga, bankrupt ang kurap. Baby, ano ang pinakamabilis na paraan para yumaman? Mag-file ng candidacy, wala kang gagawin, mangangako ka lang, tapos papasok na ang pera. Baby, ano ang pinagkaiba ng mukha ng kurap sa gulong ng jeep? Yung gulong na pupudpud sa kakatakbo, yung mukha nila kumakapalalo habang tumatakbo sa pwesto. Ang linaw ho, hindi ba?